Parang ngayon na lumalabas yung sakit at problema ng Lakers dito kay DeAndre Ayton pagdating sa availability nito sa roster dahil sa injury. Hindi rin naman kasi ganun kalaki ang upgrade na nabibigay nito sa interior depth nila. Bumabalik pa yung injury nito na dahilan kung bakit naro-ruled out yan lalo na pagdating sa mga importanteng game nila. Sa season kasi na to, maaga pa lang ilang beses na siyang nagkaroon ng injury issues. Noong November pa lang kasi nakakuha na yan ng right knee contusion sa game kontra Utah Jazz at sa early na injury pa yan sa back. Tapos pagpasok ng December na sideline siya ng ilang laro dahil sa elbow issue. Tapos pumasok ang January ngayon, nagkaroon agad yan ng minor knee injury at na-miss ng ilang games. Tapos ngayong buwan naka-out pa yan bago ang All-Star break at nasa day-to-day monitoring. Kaya sa summary, sa Lakers niyan, meron na siyang knee, elbow, back na injury na tatlong major injury types nga raw. Pero yung knee injury talaga, yung paulit-ulit nga raw na bumabalik dito kay Ayton ngayon na dahilan kung bakit nawawala yan sa roster nila. Kahit sa recent win kasi ng Lakers kontra Mavs, wala si Ayton sa lineup dahil sa injury status. Kaya may availability concern talaga dito kay Ayton ngayon sa Lakers. Isa pa, sa center position, kailangan nga raw talaga ng consistency sa defense at rebounding. Kapag wala si Ayton kasi, napoforce mag-small ball lineup ang Lakers mula kay Jackson Hayes o Maxi Kleber na ginagamit lang nila na hindi naman talaga traditional center. Kaya naaapektuhan ang rim protection at pick and roll scheme nila na nakikitang malaking problema para sa win now mode ng Lakers. Wala silang time ngayon para sa injury prone nga araw na center, lalo ngayon na nasa championship contender mode sila dahil sa aging ni LeBron, prime season ni Luka at malalim ang roster. Pero kailangan nga raw ng stability sa ganitong klaseng setup. Hindi pwedeng mawala ang starting center palagi nga raw. Kaya kahit na talented si Ayton, nagiging problema niyan yung availability, durability at consistency sa loob ng court na nakikitang dahilan bakit may mga report na hanggang ngayon nakikitang hindi nga raw si Ayton yung 100% lock bilang long-term center sa Lakers na makakasama ni Luka. At possible na maghanap pa rin yung mga to ng ibang big man sa trade o free agency, lalo nga raw kung magtutuloy-tuloy ang availability at injury issue nitong si Ayton. Samantalang ngayon sa kalagitnaan ng season, si Luka nagpapakita pa rin talaga ng mataas na confidence sa Lakers at sa contention nila. Sinasabi kasi niyan sa interview na ang focus nga raw talaga nito ang championship title ngayon at kusa na nga lang daw darating yung MVP title kung makukuha nila ang championship, na nagpapakita nga raw talaga na mas priority nitong si Luka ang team title kaysa sa individual awards lang at nakapokus yan sa team success at chemistry sa Lakers. Sa mga report kasi na lumalabas, ang Lakers nagkaroon talaga ng problema sa first half ng season na to dahil sa injury ng mga key players, inconsistency na performance mula opensa at depensa at rotation nila na hindi ganun ka-stable. Pero kahit ganyan nga raw yung naging takbo ng early season ng Lakers, naniniwala pa rin nga raw to na sapat ang roster nila para maging title run. Nakikita pa rin niya ang potential kapag fully healthy nga raw ang roster nila, nagkiklik ang chemistry, lumalakas ang defense at bench nila at mas nagiging productive. Kaya kahit paano nananatili pa rin ang mga to sa top team ng Western Conference. Nasa 5th seed sila ngayon at may 33 wins, 21 loss. Kaya magandang record pa rin kahit na nagkakaproblema sila sa road. Kaya may ilang mga analyst din talaga ang nagsasabi na kung mananatili si Luka sa MVP level sa buong season na to, ang Lakers mananatili sa contender pa rin. At kung mananatili pa rin yung mga to sa top 5 seed, nasa legit title threat pa rin ang Lakers. May malakas syempre na rivals tulad ng OKC, Denver, Boston at iba pa ngayon. Pero kung magiging healthy nga raw ang buong roster ng Lakers, nakikita na kaya pa rin sumabay ng mga to. May issue sila sa aging ni LeBron at ibang availability ng key players nila at injury issue. Kaya mas heavy nga raw ang load kay Luka ngayon para sa Lakers contention nila. Pero nananatili ang Lakers na top team sa Western Conference hanggang ngayon.